Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honors, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug syndicate. Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa? Na sabi po ninyo kanina, 18 days? Yes, Your Honor. Na-disband po ninyo. Galing. Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-masahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga pulis nandoon assign. Kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga police ng commission officer, yung mga sarhento, na magpa-relieve sila kasi takot sila na ako ang hipi, na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, sila ang sinabihan ko muna na ito, totoo na tong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay CPNP De La Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may bibenta pa ng drugs because 2 days pa ako doon Si dumating Kerwin. sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nagbaybas tayo ng malaking baybas natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at saka pagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Ang Honor. binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender? Hindi po si Kerwin. Ibig nyo po bang sabihin, magkakontsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So, magkasama sila. Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may na-execute na affidavit at may kasama po itong ledger and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, nasa na po itong affidavit, ledger at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, Arias, NIAS, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file, folder sana natin, Your Honor, ibinigay turn over ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio. Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo, si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa isang, sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Tama Your po ba? Honor. Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong Oh, nagre-report kay okay. Presidente at saka kay... Kay Chief PNP De La Rosa, Your So Honor. yung Presidente po pinag-uusapan po natin, si President President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So pag nag-report ko po kayo kay President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso Your po kayo Honor. nagre-report
Normal po ba ang isang, Oo. at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretso normal yun. nagre-report po sa kanila? Again, hindi. Hindi Your normal Honors. yun. Hindi Okay. normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP Bato. Tama po ba? Yes, Your Honors. Ay, shucks. That's it, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua. The next to interpolate is Congressman Ando Waminal. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, our resource person today is a man I previously worked with. He was my first chief of police when I was the mayor of Usami City. So I move, Mr. Chair, that I be allowed to address our resource person directly. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel, magandang araw po. Magandang Nabasa ko po ng maigi ang the same affidavit na binasa at kinumpirma ni Congressman Joel Chua. May tanong lang po with regards to your assignment in Ozamis. Sinabi niyo po that it was PNP Chief Bato who tasked you to dismantle the local drug kingpin by all means necessary. Ayan na. And that supposedly Ayan na. to neutralize or eliminate the target. Dito din po sa affidavit ninyo, sinabi niyo po na si Mayor Aldong Paruhino nag-report sa inyo na itong lahat ay politically motivated or he is being politically persecuted. May tanong lang po, aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Usami City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato de la Rosa, Your Honor, who gave an order. Wala si Presidente. Di ba to lang? So wala pong iba. It was Chief PNP Bato. Yes, Your Honors. So, Sinabi niyo din po na tinawagan kayo ni Chief PNP Bato. The same question with Congressman Chua. Paano niyo po na-confirma na yun si Chief PNP Bato ang tumawag sa inyo? Number one, Your Honors, siya ang tumawag, nag-introduce sa kanyang sarili na siya si Chief PNP Bato at saka nagsabi siya na sa katabi niya nandito si Mayor Johnny de la Serna na nag-request at saka right after na mag-usap kami, Your Honor, Mr. Chair, binigay niya yung cellphone niya kay Mayor Johnny de la Serna in which si Johnny de la Serna, incumbent mayor ng Albuera, ay kaibigan ko. So alam niyo na po yung boses ni Chief PNP Bato. Yes, Your Honor. Pakilala. Colonel, Okay. sinabi niyo din po sa paragraph 18, in police language, it included neutralization or elimination of the target. Pwede po ba nating i-expound? Ano po ibig sabihin ng neutralization or elimination? Pwede po natin klaruhin? Ano po ibig sabihin nun? Yun, sinabi ko, Your Honor, Mr. Chair, pagka neutralization, it is very common for the officers na isa lang din ang meaning. No? By all means, ikaw na ang bahala ang operatives or ang frontliners or ikaw ang nag-implement ng istasyon or search warrant or warrant of arrest. So does that include, Colonel, na ang pagpatay sa target? Kasali na, Your Honors. So, Okay. kumbaga, parang sinasabi niyo po na yung order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying patayin ang target? Your Honors, Mr. Chair, I understand you you- allow me to not to answer that question, Your Honors. No, maiipit siya eh. I Senador pa si understand, Bato eh. if you will not answer it, Colonel. Sinabi niyo po sa inyong salaysay na
na-establish nyo in 2 months na yung droga na yung illegal drug supply in Ozamis ay nanggagaling sa Paruhinog crime family. Paano nyo po ito na-establish, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, I has been assigned in Ozamis, mid of December. I talked to the siblings, the mayor, the Paruhinog family. To this, after I assume as a chief of police in that city, telling them what really I want to do, or I want to have from them, na gusto ko, Your Honor, Mr. Chair, na isurili nyo na lang lahat para makauwi na ako sa Leyte. But then, sabi nila, politika yon. Pinapabayaan ko for 2 months, Your Honor, Mr. Chair, na magtrabaho ang Paruhinog because before I assigned in Ozamis, I've heard a lot na dalawa ang PNP, dalawa ang LTO. Ang PNP, that means ang isa, Philippine National Police, yung isa, Police ni Paruhinog. Yung LTO naman, Land Transportation Office, yung isa, Lawis Transportation Office. Pag PNP, lahat ng mga huli sa police natin, PNP, na Philippine National Police, i-turn over sa police ni Paruhinog. Okay. So doon ang transaksyon. Kung ikaw naman manawakawan ka ng mga sasakyan, doon ka magpunta sa police ni Paruhinog sa office ng tinawag nila na Lawis Transportation Office para magbigay ka ng tira. Tutubusin. Nalaman ko na yung Ayun. lahat for 2 months na sila lang ang nagtrabaho. Manghuli sila for citizen's arrest. Pinoprove ko, Your Honor, Mr. Chair, na totoo talaga yung sinabi nila na dalawang police PNP sa Ozamis, dalawa ang LTO. Nung last, Your Honor, Mr. Chair, na tinuturn over nila sa akin na mag-asawa, a couple, na nagsasalita na sa amin na, sir, planted sa amin ni Mayor. Kasi kami nagbibinta, sir, pero nung malaman namin na ikaw na ang nasign dito, nagpunta na kami sa Marawi. But we observed, sir, na hindi ka man ang huli. So bumalik kami dito para magbinta. Pero Marawi ang source namin. Nagkataon, sir, na wala na kaming item, yung Shabu, Your Honor, Mr. Chair. Pinantiran kami ni Mayor para lang mahuli. So at the time, Your Honor, Mr. Chair, pinuntahan ko na si Mayor sa opisina, sinabihan ko na stop na lahat ang operasyon ninyo. Okay. Ako na ang magtrabaho, Your Honor, Mr. Chair. So, Colonel, in short, nag-imbestiga kayo ng maigi at you were convinced that the Paruhinog were really into the drug trade. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Grabe, no? Politics in the Philippines. It's really like that. Grabe. Ibang level yun. Pero alam nyo, mga kotsero, dito, makikita natin yung connection. As in, very plain Very plain yung pagkakasalita ni Espenido. Walang room for misinterpretation Pwede mong it is what it is. Wala tayong magagawa. Yun na yun. Diba? Involved si Bato, involved si Digong, at nag-utos daw kay Espenido to neutralize the drug trade sa Misamis ay si Bato. Hindi lang yun, mga kotsero. Nagre-report siya diretso kay Digonggong. Matindi. Yun na yun. But again, mga kotsero, that's a testimony of one person. Diba? Ang maganda dun kasi, mga kotsero, yung testimonya niya is first-hand information. Hindi niya nakuha kung kanino. Hindi ito katulad ng mga nauna sa hearing. Na same hearing, this is the Quadcom meeting. Hindi ito katulad ng mga nauna na parang
narinig ko sinabi ganyan, narinig ko kay ganito, ito daw yung ginawa, narinig ko. Second hand information eh. And sa court, that will be treated as hearsay. Hearsay lang yun. Walang chismis kumbaga. Ganun. Hearsay lang yan. Pero, yung testimonya ni Espinido, first hand. First hand information yan. Nakausap ko si Bato de la Rosa. Paano mo nalaman si Bato de la Rosa? Nagpakilala po siya, sir eh. Nagpakilala po siya eh. Siya daw si PNP Chief Bato de la Rosa. Di pa siya senador nun eh. Nagpakilala po siya eh. Kasama pa niya si Mayor. Nagpakilala eh. Hindi lang once, but twice. Sinabi pa niya, lagi ko po nakakausap si Presidente. Nagre-report po ako kay Presidente. Imagine, major ka lang. Well, but may posisyon na kang major. Pero, major, kakausapin mo yung Presidente? What? Really? Saka? What? Nagre-report? Major ka, reporting ka sa Presidente? What? What the hell? So, this goes to show, mga coach, of course, si Bato will deny all allegations. Wag na natin, nagdabas siya ng statement niya, na dinideny niya allegations, etc., etc. Wag na natin pag-usapan yun, given na yan. But, think about it. Seriously, think about it. Bakit isusugal ni Espinido yung kanyang karir? Para lang kay Bato. So, mga kotsero, mukhang he's really in the know. Meron pang ang balita eh. Wait, di ko na isama kanina. Meron pang ang balita na yung illegal drug trade, merong yung kinonfirm din ni Espinido yung bayaran. Wait, quota. Kinonfirm niya yung yung quota. Ito. Hindi lang ito isang tao na lang ang nagsasabi. Mga kotsero, again, una nating narinig yung kumpirmasyon nito. Well, una nating narinig to kay former Senator Antonio Trillanes. Medyo duda pa nga ako nun eh. Nagulat na lang ako, sinabi niya si Leonardo eh. Basta Colonel Leonardo something. Tapos, nung previous hearing ng Quadcom, meron dalawang preso, di ba? Meron dalawang preso na pumatay sila ng tatlong Taiwanese yata. Tatlong Taiwanese. Tapos meron daw kasing 1 million na reward na 3 million pala, sorry. Kasi 3 million kasi 1 million per head. So, meron silang 3 million dapat na reward, pero hindi ibinigay sa alam ng buo. Tapos sobrang samado ng loob nila, kaya nagsalita na sila ngayon. So, yun yung pangalawa. Ayan, si Leonardo Karamat. Ayun yung pangalawa. Ito, pangatlo na. Pulis pa. Pulis pa yan. Police were required to visit 50 to 100 households of suspected drug users and traffickers a day and were rewarded 100,000 for successful drug busts during the Duterte administration. Alam nyo, mga kotsero, ang kailangan na lang dito, documentary evidence. Meron ka ng testimonial eh. Dokumento na lang. Ebidensya na nagkaroon nga ng transaksyonan. Of course, mahirap mahirap patunayan yun. Pero, if you get enough witnesses, na magsasabi, or makakuha sila ng witness, kahit 3 lang, 3, 4, 5. Sabihin nila, ako, pulis, nung panahon ni Digong, nakakuha ako ng pabuyang 100,000 kada drug bust. Tapos may patay. Pasabog yun, guys. I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration
I truly wanted it. They wanted to implement it without causing deaths. When the leadership imposed a quota of 50 to 100 per day, we only took it to mean that we had to knock on the doors of 50 to 100 households of suspected of drug use or trafficking. Kasi nga naman, yung tokhang nga kasi, again mga kochero, ang tokhang, ang idea niyan is, katok lang talaga, kakatok lang, di ba? Ganun lang siya. Katok lang talaga. Pero, naging iba yung resulta, naging patayan. From katok to patayan real quick. I also made sure that the rewards my stations receive are legitimate. Some LGUs would reward 100,000 for successful arrests involving big-time drug pushers. We accepted these to fund further operations. Eto na. Espinido said, there were also rewards per kill in the drug war. God! Ano to, video game? GTA 5 lang ang peg? With the budget for the rewards sourced from small state-run STL operations. Oh my God! Oh my God! Kinukuha sa STL. So may involvement pa ba dito si PCSO? STL eh. Oh, weteng. Ayun nga, weteng lang siya. So, ibig sabihin, si PNP ay naiipagtrabaho sa mga weteng lawyers. The STL money is remitted directly to the regional director or provincial director. The same goes for the so-called vigilantes. The flow of money was automatic. Woo! Meron pa akong balita kanina, natin ko sa ibang balita, Pogo, kasama nito pati sa Pogo. Involved din daw ba yung Pogos? Diyan. How deep does this rabbit hole go? Seriously. How deep does this go? At ito mga kotsero, itong kay Espenido, sa lugar lang niya to. Sa Misamis. Tapos alam niyo yung nakakabwisit dito mga kotsero. We've been played for fools. The whole Philippines were played for fools. Niloko-loko talaga tayo ng Duterte, guys. Napakawalang ya. Seryoso. Masyado kasi tayo fixated dun sa ano eh. Si Digong really played us for fools. Seriously. Kasi ginamit niya yung ginamit niya yung galit ng taong bayan sa Dilawan para mabulag tayo sa mga kabalbalan niya. I mean, seriously. Nagka-blind spot tayo eh. I mean, majority of Filipinos, including myself, hindi ko aanoyin yung sarili ko. Hindi ko exempt yung sarili ko kasi, pinagtanggol ko si Digong eh. Simula na-start ako sa YouTube. So that's 2019. 2019. Hanggang up until recently lang, up until 2023. Nagtatanggol ko yung mga Duterte.